Lang po ha. Ito muna si So, ang affirmative natin dito si ano, no? Si si Pastor Eric. Naririnig po ba yung electric fan ko? Hindi naman. Okay. Okay lang. Bakit kaya So, saglit lang po ha. Yun. Pastor, gusto mo bang mag-join sa room? Marami po tayong room. Araw-araw po na araw-araw po sharing. Okay. Baka hindi sanay si Pastor ng Bardagulan. Baka hindi ka sanay ng birahan ka agad eh. Bardagulan doon ha, Pastor. Saan room? Marami Russia tayong TV room po. araw-araw. Oh, Russia, Dibcon. Wala problema. Okay, ayan, may viewers na tayo. Okay, so start na tayo. Ayan. So isang magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po dito sa In Defense of the Truth. Ayan, so meron po tayong magaganap na debate ngayon. So ang kanila pong paksa sa gabi na ito na kanilang pag-uusapan ay patutunayan po ng ating kapatid na si Pastor Eric Villanueva na ang ama ni Cain ay si Adan. Ayan. So, it's all about serpent seed po ito. At syempre, at ito naman po ay ininigate ng ating kapatid na si Brother Eric Dignos ng End Time Believer. So, ayan po yung ating magiging topic ngayon sa gabing ito. At syempre, bago po natin basahin yung ating magiging rules sa debating ito ay bigyan muna natin ng pagkakataon, syempre, ang ating dalawang kapatid na to na magpakilala at ano yung inaasahan at kanilang titindigan sa debate na ito. Okay, unahin natin si Pastor Eric. Yes, isang mapagpalang gabi muli sa inyong lahat. Ako po inyong lingkod, Brother Eric Villanueva ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior. At tatayo, titindig bilang isang afirmatibo sa usaping serpent seed na patutunayan po natin na si Adan po ang siyang ama ni Cain. At ito po ay umaasa tayo na ating kaibigan, ating kapatid na gigibain po ang bagay na ito ayon sa kanyang nalalaman. God bless po. Mag-isa Okay, moderator. maraming salamat po sa iyo, Pastor Eric. Ayan, at kilala nyo na po siya. No? At suking-suking po yan dito sa atin. At dako naman tayo syempre sa ating kapatid at tukayo ng ating kadebate ngayon na si Brother Eric. Ayan, ng End Time po. So, Bro Eric, pakilala ka po muna. Magandang gabi sa lahat at Brother Eric Dignos ng Antipolo. At maasahan niyo po ngayong gabi magbibigay po tayo ng mga ebidensya patungkol po sa usapin. Tututol po tayo na si Cain po ay hindi anak ni Adan. So maraming salamat Pastor Eric Villanueva, of course Sister Nad, at maging dyan sa atin pong mga viewers. Magandang gabi po at hayaan niyo po mag-enjoy po kayo sa amin pong pag-uusap ngayong gabi. Sister Nad, yun lang po. Okay, maraming salamat po, Brother Eric. Ayan, so pareho pong Eric yung ating magdedebate sa gabi nito. At tuloy na po tayo at basahin na po natin yung ating magiging rules sa debate nito. Okay? So, debaters, makinig po muli. Ayan, so number 1, ang ating pong rules ay ang lahat po ng sagot ay kailangan nasagutin po ito ng maximum 20 seconds at kung tumitigil po yung sumasagot ng at least 3 seconds,
magne-next question na po yung ating moderator. At kung number 2, kung categorical naman po ang question, kailangan po syempre na sumagot muna ng categorical bago magpaliwanag po ng hindi lalagpas ng 20 seconds. At number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo na pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot sa tanong. At number 4, sagutin po ang tanong ng naaayon sa tanong. Number 5, sa first stand, doon lamang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggi niya ay automatic next question po tayo at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Okay, number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina at babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan naman po ito ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Okay, number 7, bawat senaryo po ng objection, kung maaari po ay 1 beses lamang maaari magpaliwanag at isang objection lamang po at hindi susundan ng sunod-sunod po na objection at no objection po during final conclusion. Okay, number 8, hindi po pinapahintulutan yung mga physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. And I hope po naman at tested naman po natin na 2 debaters na to ay talagang professional sa pakikipagdebate. At again, kung magkaroon man po tayo ng mga damdamin na hindi natin mapigilan, again, iniiwasan po yung mga ganong bagay na pananalita or yung mga unnecessary words po na hindi dapat na isinasama sa pag-uusap na ito. Okay? No, so number 9, no challenge question. Mga tanong na kung mabasa ko o paano kung mabasa ko ay hindi po papayagan na maitanong. So, wala po tayo mga ganon. At syempre, number 10, ito lamang po yung iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debate ito. Okay po ba tayo dito, debaters? Yes, yes. Okay. Meron lang akong concern, Sister Nad. Agree po yes ako sa po. ating rules. Yes po, sir. Kung okay lang po ba habang nag-present si Pastor Eric, okay lang po kung mag-off cam ako kasi ang gagamitin ko pong pang-record, Sister Nad, ay itong cellphone. Sige po, sige. Okay Okay po. lang, Pastor, Okay po ba, habang Pastor nagsasalita ka, mag-off cam lang ako. Saka na ako mag-ano, kasi wala akong ibang panulat kundi yung cellphone ko. Okay, sige Salamat, po, sige po. Pastor. Salamat. Sige. Okay, so yan. So agree na po yung ating 2 debaters at napagkasunduan po nila ng oras at yung usual po na ating ginagamit dito ay 10-7, 10-7 at 5 sa ating final conclusion. Okay. So tuloy na po tayo at sana po maliwanag ang lahat at dadako na po tayo sa unang presentation ng ating affirmative. At ayan, kung ready na po si Pastor para sa kanyang 10 minuto na unang pagtindig ay okay, time is start now. Yes, muli isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Magandang tema o topic po ang ating pag-aaralan at pag-uusapan, pagdidibatihan sa oras na ito. At ito nga po ay patutunayan natin na si Adan ay nilikha ng Diyos upang maging sa kanyang binhi, sa kanya inutos, sa kanya ibinilin, mga kapatid, ng Diyos. Na ang wika po basahin po natin sa Genesis para maliwanag at makita po ng mga tagapakinig ang bagay na ito. So ang sabi po dito sa Genesis, basahin po natin sa 1, sa kabanatang 1 at sa talata pong 27. Ang sabi dito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon ang wika sa kanyang larawan. Ang sabi dito, sa larawan ng Diyos yan nilalang. Nilalang sila na lalaki at babae. So dito, kung mapapansin po natin, sa bagay na ito, na paglalang, nilalang ang wika sila ng lalaki at babae. Ay ano yung rason? Kasi may purpose yan Hindi naman nilalang yung lalaki at babae nang walang dahilan, mga tagapakinig, mga kaibigan. May rason ng Diyos dyan.
kung bakit nilalang sila na lalaki at babae. Itong tao na nilalang ang wika. Ano nga yun ang rason? At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. At kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, dagat, mga ibon, sa himpapawid, sa hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yun po pala yung rason, mga kapatid, no? Ha? Yung lalaki at babae, si Adan at Eva, nilalang ng Diyos at inutusan. May utos na ano? Na magpalaanakin. Kalatan daw ang wika, ang buong ang lupa, ang wika. Kalatan ninyo ang lupa. So, kung tapansinin po natin, mga kapatid, no, hindi po anghel o sino mang nilalang ang inutusan na anakin o magpakadami dito sa lupa, kundi sa tao mismo. Kaya nga nagtataka ako, meron palang ganitong aral, na? Meron palang ganitong aral na itong si Cain, anak daw ni ng ahas o ni Satanas. Nagtataka ako, paanong nangyari yun? No? Bagamat walang istorya, walang kwento, biblical man, no? Na makikita po tayo na itong si Cain ay anak, no? Per se, sa katawan, literal, no? Na sinasabing anak siya ni Satanas o ng ahas. Wala pong ganong aral. Ni wala po tayong mababasang ganon na yung si Eva ay sinipingan, no, ni ng ahas. Walang ganon at nagkaanak ng isang lalaki na si Cain. Wala pong ganon, no. Hindi po siya anak noon. Ngayon patutunayan ng Biblia, no, na kung kaninong anak ito. Dapat pag nag-aral tayo, no, nagkaroon tayo o kumuha tayo ng batayan, dapat biblical at dapat malinaw na nasusulat at mauunawaan ng tao kung kanino ba galing itong si Cain. Kasi inutos na ng Diyos nilalang na lalaki at babae at inutos na magpalaanakin. Kalatan ng wika ang lupa. Inutos yun kay Adan Hindi naman kay kay serpent sa ahas o sa diablo inutos yun, no? Kundi kay Eva at Adan. Ngayon, ang sabi dito, no, pansinin po ninyo, no, babasa po tayo. Dito po sa Genesis pa rin, no, sa 4, basahin po natin ang 1. At nakilala ng lalaki si Eva. So yung lalaking tinutukoy po dito si Adam, no? And Adam knew Eve, his wife, asawa. Nakilala niya yung kanyang asawa. Ibig sabihin, sinipingan niya yung kanyang asawa, no? At siya'y naglihi. Naglihi. Diba? Sinipingan niya si Eva So naglihi si Eva. No? At ang wika rito, at ipinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Nakita niyo kung anak to ni Satanas, no? Sasabihin ba naman ni Eva, no, na nagkaanak ako ng isang lalaki na si Cain nga sa tulong ng Panginoon, anak pala ni Satanas o ng ahas. Di ba? So maliwanag dito pa lang, wala na, giba na yung ating yung magiging depensa ng ating kaibigan. Bakit po? Kasi maliwanag yung nababasa natin sa lalaki at babae, inutos na magpalaanakin at naglihi ang wika si Eva ng sinipingan ni Adan at nagkaanak ang wika ng lalaki at tinawag itong Cain sa tulong ng Panginoon. At sa muli ay ipinanganak ang kanyang kapatid na si Abel. At si Abel ay tagapag-alaga ng mga tupa. Datapot si Cain ay magbubukid, no, ng lupa. So naging dalawa, no, after ni Cain, sunod si Abel naman. So dalawa yung naging anak niya, no, sa ating pong nababasa, no, na ito, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, kung tinuturing natin na itong serpent o si Satanas ay isang anghel, wala pong pag-aasawa ang mga anghel.
Hindi po pinag-aasawa ang mga anghel. Pag sinabi mong nag-asawa yung anghel kay Eva, o sumiping, yung isang espiritu, ay wala pong ganon. Bakit po? Kasi hindi nga pag-aasawahin yan. Si Kristo na nagsabi niyan eh. Bakit hindi pag-aasawahin? Kasi hindi nga naman magkakaanak yan eh. No, ngayon, basahin po natin. No? Okay, dito po sa Lucas, no, puntahan po natin, no, ang Lucas 20. Ang sabi po dito sa Lucas 20, ito ko kontra dito, no, kaya sa aral ni Kristo o sa salita ni Kristo ang bagay na to. Kung sasabihin natin na yung anghel ay nagkaanak at naging anak ay si Cain. Sabi dito sa 20 at basahin ko po sa inyo sa 27. Ang sabi po dito, 2 minutes pa naman eh. Ang sabi po, at may lumapit sa kanya na ilang mga Saduseyo na nagsisipagsabi, walang pagkabuhay na maguli, at kanilang itinanong sa kaniya na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay namatay na may asawa at siya ay walang anak at kunin ng kanyang kapatid ang asawa at bigyan anak ng kanyang kapatid, mayroong ngang 7 lalaking magkakapatid na nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. At ang pangalawa at ang pangatlo'y nag-asawa sa bao at gayon din ang 7 naman ay hindi nag-iwan ng anak at nangamatay. Pagkatapos na nangamatay naman ang babae, sa pagkabuhay na maguli, kasi hindi ito naniniwala sa pagkabuhay na maguli, ano po? Kanino kaya ang wika na magiging asawa kaya ang babaeng iyon? Okay. Sapagkat siya naging asawa ng 7. Ito yung sagot tugon ni Kristo. At sinabi sa kanya ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak na sa sanlibutan ito at pinag-aasawa. Datapwat, so tinutukoy yung sa sanlibutan ito yung mga tao, yung pinag-aasawa. Datapwat, ang mga inaring karapat dapat magamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi mga asawa ni pag-aasawahin. Anong katibayan, ano yung rason o ano yung batayan ng Panginoon? Ano yung halimbawa? Yan. Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa. Sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibasa yung mga anak ng pagkabuhay na maguli. Datapwat na ang wika, ang sabi dito, datapwat tungkol sa pagkabangon ng mga patay, yan. Doon na lang po tayo siguro. So dito, hindi pag-aasawa, hindi mag-aasawa sapagkat hindi sila maaaring ng mga matay. Bakit po? Sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, palibasa yung mga anak ng pagkabuhay na maguli. Ayan. Kung titignan po natin mga kapatid, hindi tinukoy dito ni kailanman na hinilimbawa ni Kristo na itong mga anghel nag-asawa. Kaya sa pagkabuhay na maguli, hindi na pag-aasawahin. Tulad na sila ng anghel ng Okay, wika. time is up. Tulad na sila ng Okay. anghel na hindi maaaring mag-asawa. Time is up na po tayo. Okay. Ayan. So, shout out po muna tayo sa ating magagandang viewers, si Sis Grace Barrios. Ayan. At si Sister Emmy Alfonso. Ayan. Magandang gabi po sa inyo mga sisterettes. Okay. So, kung ready na po yung ating negative side para sa kanyang cross-exam sa ating affirmative. Okay. Okay, yung aking 20 seconds. Okay, again, patapusin ang tanong, then patapusin po yung ating sumasagot. Ayan, ng 20 seconds. Okay, Bro Eric, okay, 7 minutes. Time start now. Pastor, nabanggit niyo po ang Genesis chapter 4:1 at nabanggit niyo po ang salitang nakilala. Agree po ba kayo na ang salitang nakilala ay sexual ang kahulugan? Sagot? Yes. Nakilala, Kaya nga, ang sabi doon, kung mapapansin po natin, nakilala niya yung kanyang asawa. Asawa niya, na tinutukoy po doon si Eva. At naglihi pa nga at nagkaanak. Ang naging anak si Cain. So, si Adan at si Eva po nagsiping, naging anak si Cain. Tama po Okay, yun. next question. Next question. Okay, follow up. So, ang salitang nakilala
bagamat hindi sinulat na sexual, pero ikaw ay sumasang-ayon na ang nakilala ay sexual. Yes or no? Categorical. Yes, no, yun nga po yung kahulugan, kaya nga naglihi. Ibig sabihin, nagsiping nga po yun, no? Ayan po yun, yun po yung kahulugan niyan, kapatid, no? Na nakilala, nagsiping nga sila, no? Kaya nga mag-asawa yan eh. No? At naging anak nga nila ay walang iba kundi si Cain. Maliwanag po yan, no? Maliwanag po yan, kapatid. Next Okay, question. next question. Bago ako magpalaot, Pastor, gusto ko lang malaman mula sa iyo, kayo po ba ay subscriber sa Hebrew and Greek para po sa dagdag na pagpapatunay? Yes or no? Subscriber? Bumabasa? O Ibig bumabasa po ako. sabihin, ibig sabihin, Okay, typos tayo. ibig sabihin, paulitin ko, Sister Nad, okay lang? Yes, sige. Paki-rephrase po kasi mukhang may categorical Ikaw po po tayo. ba ay sumasang-ayon sa Hebrew-Greek dagdag na pagpapatunay ayon sa paksa? Sumasang-ayon ba kayo? Yes, sumasang-ayon po tayo, kapatid, no? Na yung to know, no? Yung tinatawag po diyan na nakilala siping. Kasi kapatid, kung mababasa po natin yan sa ibang mga salin na pinatutunayan po yan na tulad po dito, no, na sinipingan ang wika niya, no? Basahin natin. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa. May mga ganyan Okay, next may mga question. ganyang, Next question. salin. So napapatunay Bakit? po yan. Bakit, ano po ang dahilan kung bakit binanggit dyan sa Purwan yung salitang tulong? Ano po ba ang pakinabang sa salitang tulong? Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng tulong? Sagot. Ay, paliwanag po, no? Ang ibig sabihin ng tulong, no, sa biyaya ng Diyos, no? Sa tulong ng Diyos. Yan, sa tulong ng Diyos. Kasi yun po yung kanilang pananampalataya eh. Kaya nga noon pa man eh, tumatawag na sila sa Panginoon eh. Andun na yung sa tulong ng Diyos. Kahit ikaw, nagdadrive ka, naingatan ka sa tulong ng Diyos. So yun lang po yung kumakahulugan dyan, kapatid, no? Sa tulong ng Question. Diyos. Next question. So, nabanggit mo ang pangalan ni Cain. Of course, siya talaga ang sentro ng pag-uusap natin, si Cain. Pamilyar ba kayo na sa Hebrew ang kahulugan ng pangalang Cain ay affinity? Yes or no? Ang kahulugan ng pangalan na, tingnan natin, sa Cain. Categorical. Pastor, may categorical po. Sagot muna. Ano po yung tanong ulit? Okay, sige. Type po sa atin. Paki-rephrase po ulit, Bro Eric. Yung pangalang Cain, sangayon po ba ka ba na isa sa kahulugan ay affinity? Yes, from origin, no, kinuha po siya, affinity. Pero ang kahulugan nito, ito yung kanyang proper noun, no, ay proper name, no? Proper name po niya yan na tinawag sa kanya, no, na kumakahulugan is city, no? Judah. Yan po yung kahulugan niyan. Yun po yung definition po niyan. So Okay, next question. since na sumasang-ayon kayo na ang Cain ay affinity, ikaw po ba ay sumasang-ayon na ang ibig sabihin ng affinity nakikipagkamag-anak? Yes or no? Categorical. Ano po? Nakikipagkamag-anak? Yes, nakikipagkamag-anak. Ang kahulugan po ng affinity, no, binasa ko na po kanina, kapatid, no, yung kahulugan, no, na sinasabi niya na kaugnayan o relasyon, no? Kaugnayan, no, o relasyon. Hindi tingnan natin, no, yung kahulugan, no, pakikipagkamag-anak, kaugnayan, relasyon. Yan po yung kahulugan po, no. Next question. Sumasang-ayon kayo ayon sa sinabi mo na ang affinity ay pakikipagkamag-anak ayon sa narinig ko ngayon, yes or no? Categorical. Relasyon ng wika, no, kaugnayan, no, yan. Magkaugnay po sila, no. Pagkakahawig, kumbaga, yan po yung kahulugan niya. Magkakahawig, makikipagkamag-anak, ang narinig ko po sa iyo, yan ba ay i-affirm mo
na ang affinity ay pakikipagkamag-anak? Yes or no? So yun lang po yung ating binanggit kanina kung nasabi ko yung Mr. pakikipag-anak. Typos Moderator. tayo. Yes po. Pastor Eric, meron pong categorical dun sa tanong po ni Bro Eric. O sige, ulit po, Bro Eric. Pakiulit. Ina-affirm ba niya lubos na ang affinity ay pakikipagkamag-anak? Yes or no? So yung sinabi ko lang kanina, relation, no? Relation. Categorical po muna, Kaugnayan. categorical. May categorical po, Pastor Eric. Doon sa tanong. Okay. Hindi ko alam kung nabanggit ko yung pakikipagkamag-anak, pero yung kahulugan ko po noon, no, ay yung pakikipagkaugnayan niya, no? Relationship o relation niya. Parang kahawig siya. Okay. So next question. Next question. Pag sinabi bang kahawig, original o kahawig lang? Kahawig lang siya kasi hindi naman tinutukoy kasi proper name siya eh, no? Yung Cain, yun yung kanyang proper name. Pangalan po yun. No? Yun yung kahulugan niya naman, binanggit ko sa inyo, City of Judah. Yun po yung kahulugan niya, yung definition na ginamit doon. So yung tinutukoy niyo na from origin, yung affinity, tumutukoy po siya sa kaugnayan. Next question. Yan, kaugnayan. Sister Nad, ilang minuto ako? May 1 minute pa po and 5 seconds. Okay. Pastor, dito pa rin ako sa purwan, yung salitang tulong sa English ay gotten. Na ang ibig sabihin ng gotten, kung iyong marapatin habang nagtatanong ako, yung gotten ay purchase, acquire, redeem, at buy. Ito ang tanong ko. Kung si Cain, anak ni Adan, bakit pa niya i-purchase? Bakit niya bibilhin? Bakit niya tubusin? Bakit, Pastor? Pakisagot. Okay, sagot. So hindi niya po tutubusin, no? Kasi ang ginamit puro no sa tulong ng Diyos. No? Ibig sabihin sa biyaya ng Diyos, sa tulong niya, no, na hindi po siya as is tutubusin, no. So ang ginamit po doon, kapatid. Agree ba kayo sa Hebrew na yung gotten ay ginamitan ng salitang purchase Okay, and time is up. redeem? Time is up na po tayo. Okay, time is up na po. Time is up. Okay, so ayan, inabot po tayo, pasensya na. Dali na lang po natin yan sa ating rebuttal. Okay, shout out po tayo dyan sa comment section. Si Brother Ali, ayan, si Bro Ali Javier, ayan, ng Islam po, si Bro Kablao, ayan, nanonood, si Brother Ajan 316, si Bro Jude po ito, at si Bro Ruben Nankilada, ayan, shout out daw po yan. Okay, so ayan, si Cynthia, Bro Adel, at narito kayo sa loob. At ayan, so dyan po nagtatapos yung ating Q&A ng ating negative side at ang ating affirmative. Okay, dako na po tayo sa unang tindigan ng ating negative side. At yan, at ititindig niya po dito kung ano yung kanyang tinitindigan sa usapin ito. Okay, Bro Eric, 10 minutes. Time start now. Maraming salamat, Sister Nad. So, dito po ay magbibigay po tayo ng ebidensya patunay na si Cain ay hindi po biological son of Adam. At bago po natin ilahad yan, so dito po may nasilip po tayo sa pagsagot po ng atin pong kaibigan, Pastor Eric, na nabanggit po niya na sangayon po siya na ang Cain ay affinity ay nakikipagkamag-anak or pakikipagkamag-anak. It means, Pastor, pag yan po ang gagamitin natin na lingwahe, hindi po talaga siya anak ni Adan. Kasi kung anak siya ni Adan, hindi appropriate na gamitin ang salitang pakikipagkamag-anak. So, para masuportahan natin sa biblical na presentation, sa 1 King chapter 3 verse 1, Pastor, paki-jot down, ano? 1 King chapter 3 verse 1, at hindi ko na po babasahin kasi yung cellphone ko ay yung Bible ko nasa cellphone at nasa sakyan ako, no?
So sa natandaan ko yan, Pastor, sa 1 King 3:1, ay may binanggit dyan na affinity, na ang ibig sabihin, nakikipagkamag-anak. Okay? So, malinaw po, Pastor, na kung bakit Cain ang ipinapangalan kay Cain dahil si Cain ay hindi po anak ni Adan. Yung salitang gaten po, Pastor, no? Yung salitang gaten, ang ibig sabihin diyan is purchase, redeem, buy. So isang katibayan yan in connection sa salitang affinity na hindi po siya anak ni Adan kasi kung anak siya ni Adan, hindi na siya kailangan i-purchase, i-buy kasi anak nga siya ni Adan. Ngayon, yan ay konektado sa pangalang Cain or tinatawag na affinity. So dagdagan pa natin, Pastor, ang ebidensya na si Cain talaga ay hindi anak ni Adan. Dito sa Genesis chapter 5, sa genealogy ni Adan. Speaking of genealogy, it talk about genes, blood. Kung si Cain ay anak ni Adan at unang anak ni Adan, it should be he is in the first list sa talaan ng angkan ni Adan. Pero nakapagtataka po na siya ay wala po doon sa talaan ng angkan ni Adan. Isa lang ang ibig sabihin, Pastor. Tama po ang ipinapangalan sa kanya na Cain at tama po na sa tulong ng Panginoon. Ito po, Pastor, bakit siya tinutulungan ng Panginoon sa kanyang panganganak? Kasi ang babae po is under curse. Ang curse po ni Eva, ang sabi po ng Diyos, I will multiply thy sorrow and thy conception. Sa iyong panganganak, mahihirapan ka. Ay alam po natin, Pastor, na meron na pong namamatay sa panganganak. At yun po ay sa panahon ni Eva, first time, no? First time na magluwal ng tao mula sa sinapupunan. Of course, sino po ang tumulong sa kanya? Kasi siya po ay pupwedeng mamatay sapagkat siya po ay under curse by God. No? Kaya po ang ginamit na term, tulong, kasi kung hindi siya tinulungan ng Panginoon, hindi naman alam siguro ni Adan ang pagkukumadrona kasi first time. So dito halata na tinulungan siya ng Panginoon dahil pupwede po niyang ikamatay because of curse. Pero hindi nangangahulugan, Pastor Eric, na si Cain ay anak na ni Adan. No? Hindi po nangangahulugan yon. So, dagdagan ko pa ang ebidensya, Pastor, na si Cain talaga ay hindi anak ni Adan. Bukod doon sa Genesis chapter 5, wala siya doon sa talaan ng angkan ni Adan. Pangalawa, Pastor, masisilip po natin sa banal na kasulatan na ang lahi ni Cain ay hiwalay sa lahi ni Adan. Napansin ninyo? Nabanggit niyo sa unang presentasyon ninyo kanina na ang mag-asawa ay kinomisyon ng Diyos na kalatan at magpaparami. Pero sa panahon po nila, no? Kukunti pa lang po sila eh. Pero nagalit ang Diyos at nagkaroon ng paggunaw. Bakit nagalit ang Diyos kung talagang si Cain ay anak ni Adan at itong two-seed line, no? Yung lahi nabanggit ko pala kanina, ang lahi ni Cain ay hiwalay sa lahi ni Adan. At sa Bible, sa Genesis chapter 6, no? Genesis chapter 4, lahi ni Cain. Genesis chapter 5, lahi ni Adan. Genesis chapter 6, nagkaroon ng two-seed line. Anak ng tao, nakita nila ang anak ng Diyos at nag-aasawahan. O ibig sabihin, nagkaroon ng intermingling, nagkaroon ng mixing seed, nagalit ang Diyos. At alam po natin, 8 lang ang naligtas. So, those evidence in the Bible na kailangan po bigyan ng pansin. Isa pa, Pastor, na ebidensya. Ang Diyos, si Adan galing sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti at si Adan ay mabuti. Dapat si Cain ay mabuti.
Di ba? Kung titingnan natin sa the seed after each kind, kung mangga, mangga, kung santol, santol. Kung ang Diyos ay mabuti, si Adan ay mabuti. Saan galing yung pagiging masama niya? Kung si Cain talaga ay anak ni Adan, di ba nakakabahala yun? At nakakapansin yun na, saan kaya galing ito? Na hindi naman mamamatay tao si Adan. At lalo na ang Diyos, kasi ang Diyos ang pinanggagalingan ni Adan. That simple as that. So, dito pa lang sa affinity, may pag-amin na po ang akin pong katunggali. Na ayon po sa kanya, ayon po sa kanyang pag-research ngayon, na ang affinity ay pakikipagkamag-anak. So, understandably, malinaw na si Cain ay hindi anak ni Adan. Ayon kay Pastor Eric. Kasi ang ginamit po niya na term, pakikipagkamag-anak. Pwede ba anak mo tapos nakikipagkamag-anak sa tatay? Sa nanay? So, tingnan po ang observation po ng flow. No? Hindi po ako may sabi dyan, kundi ang Biblia po mayroon lang nakatago dyan na dapat po natin pag-aaralan, lalo na sa pangalan. Pagdagdag na ebidensya, Pastor, si Eva sa 2:20, tinawag po siya ng mother of all living. Pero si Cain, si Adan rather, no? Si Adan ay hindi siya tinawag na father of all living. Ano ibig sabihin? Meron talagang tao na lumabas sa Garden of Eden na hindi talaga si Adan ang ama. Kasi kung ang lahat ng tao lumabas doon sa Garden of Eden ay si Adan ang pinagmumulan at Eva, dapat si Adan ay father of all living. Pero bakit po si babae na Eva ay tinawag po na mother of all living? Kasi ang lahat ng tao doon sa Garden of Eden ay lumabas po sa sinapupunan ng babae. Kaya siya po ay mother of all living. So malinaw ang akin pong presentasyon na napapakita ko po sa inyo ngayon at magpapakita po ako ng mga ebidensya pa to prove that Cain is not a biological son of Adam, but he is the seed of the serpent. Genesis chapter 3 verse 15, ang binanggit po dyan nung sila ay sinumpa ng Diyos, ang sabi po ng Diyos, thy seed and her seed, magkaroon po ng enmity, magkaroon po ng alitan. Pag sinabing thy seed, yung serpent, and her seed, yung babae. So, malinaw, Pastor, na meron pong biblical po ang serpent seed. Pagdating kay Kristo, ano pong sabi niya? Kayo'y lahi ng mga ulupong. Sino po ang pinagsabihan niya? Hindi naman po yung ahas na gumagapang kundi yung tao, yung kababayan niya. Sinabi niya, mga lahi kayo ng ulupong. Tama yung sinabi ng Diyos doon sa Genesis chapter 3 na thy seed and her seed ay magkaroon po ng enmity between. So malinaw po at wala na po akong time. 4 seconds, 2, 3, 2, 1 time. So maraming Okay, salamat. ayan. So, time is up. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, Bro Eric, para sa iyong presentation at iyong tinitinigan sa debating ito. Okay? Kung ready na po si Pastor Eric. Ayan. Naka-mute ka po, Pastor Eric. Ayan. So, ready na po ba tayo para sa 7 minuto na pagtatanong? Yes po. Okay, so ayan. So ang aking 20 seconds. Okay, so time start now. Tanong po, Pastor. Okay. So, ang sabi mo kanina, yung nakilala, hindi siping. No? So, ikaw ba naniniwala nung nakilala ni Cain yung kanyang asawa at nanganak, hindi yung siping, kundi kamag-anak o affirmative? Objection. At I post. Yes po. Ano pong Pastor, objection? wala po ako nakilala ni Cain ang kanyang asawa ay siping. Wala po akong term yun. Okay. So, paki-reconstruct na lang po, Okay. Pastor Eric at Reconstruct ko lang, okay. okay. Okay, So, sige. Time resume. Tanong. So,
hindi ka naniniwala na yung nakilala, no, ay siping. Tama, mali? Naniniwala po ako eh. Kaya nga kinonfirm ko po sa iyo kanina, ang salitang nakilala ba ay sex? Opo. So naniniwala po ako na yun po ay sex. Parehas po tayo dyan. Okay. Okay, So, next Opo. question. ibig sabihin, nung nakilala niya, no, itong si Eva, siping. Tama, mali? Tama Theoretical. po yung salitang nakilala ay siping. Tama po yun. So, ibig Next sabihin, question. naniniwala ka na nasipingan ni Adan si Eva. Tama, mali? Tama po yun, pero bago niya nasipingan si Eva ay nauna yung serpent dahil ang sinabi po ng Genesis chapter 3, no, pagkatapos niyang kumain at binigyan din naman niya ang kanyang asawang lalaki. So bago nangyari ang siping ng mag-asawa, nauna po Okay, ang next serpent question. doon. Next So, question. ang sabi mo, nauna yung serpent doon. Saan doon sinasabi sa 3, at nakilala ng serpent yung babae? Meron, wala? Wala po sa katagang nakilala, kundi sa katagang kain. Ang kain po yan, Pastor, ay hindi po siya literal na pagkain sa bibig. Kundi yung kain po dyan ay may kinalaman po sa pagpaparami kasi kinumisyon. Kaya nga ang babae ay under Okay, siya next ng question. curse at sinumpa. Next Okay, question sige. po tayo. Next question. So, bakit siya sinumpa nung siya'y nakakain ng bunga ng pagkakilala at ng mabuti at masama? O nung siya'y nakipagsiping kay serpent? Sagot. Yung siping at saka yung pagkain, yun din po yun. Kasi ang tree of good knowledge and evil ay hindi po pagkain sa bibig, kundi pagkain. Sa Proverbs chapter 30 verse 20, binanggit po diyan yung adulterous woman, kumain siya, nagpahid ng kanyang bibig at ang sabi niya, Next question. hindi So, ako ano yung gumawa ng kinain kasama. doon ni Eva? Ano yung kinain doon na sinasabi mong siping? Ano yung kinain doon? Yung bunga ng pagkaalam na mabuti at masama? Ano yung kinain doon? O hindi yun? Sagot. Ulitin ko po, Pastor, para maging malinaw, no? Yung siping at kain, no, ay sexual. Time pause, time pause. Yes, ano pong objection, So, Pastor? categorically, yung ating tanong po, no? Okay, Alin okay, sige. doon sa dalawa, no, yung kinain, no? Yung bang pagka-siping o yung bunga ng pagkaalam na mabuti at masama? Ano yung kinain doon? Okay, Pareho sagot po yun. Sinagot ko Sagot. na po yung 20 seconds. panguna at pangalawa rin kasi inulit mo. Yung kain po na binabanggit ay yan po ay sexual. Hindi po yan siya pagkaing bibig ba na pansanas, kundi pagkain ibig sabihin nagkaroon ng sexual. Kaya nga sinuportahan ko sa Proverbs 30 verse 20 ginamit ang salitang kain pero hindi pagkain ng Next bibig question. na Next question prutas po tayo. kundi Ibig sexual. sabihin, nung kumain si Eva, pagsiping. Nung kumain si Adan, sinipingan din ba ng serpent? Oo o hindi? Hindi po nagtalik ang ahas at si lalaki. Ang nagkaroon ng pagtatalik si ahas at saka si babae. Objection. Wait lang po, hindi pa ako tapos eh. Sige, patapusin po natin. Sige, malapit Okay. na po. Nawala ako. Nawala. Sige, next question po. Sige. Ito yung tanong ko eh. Okay, I-stop ko typos. lang, ano? Ibig Okay, bang sige. sabihin, no? Yung pagkain, sabi mo kasi, ito'y sex. So, nung pagkain din ni Adan ng bunga, ng pagkain na mabuti at masama, sex din po ba yon? Opo, kasi 'di ba sabi po ng babae, wait lang po Pastor kasi Wait na po, sumasagot. Typos. naiintira po ako kasi Okay, pag sumagot po ako tumatawa po kayo eh. Okay, Ay, sige. hindi. Sige. Okay, sige. Ibig ko pong sabihin Pastor, 'di ba sabi ko kanina, at binigyan din naman niya ang kanyang asawang lalaki. So yung punto na yan, nagkaroon din ng talik si Eva at saka yung asawa niya. Pero bago nangyari yan, nagaganap mo muna yung pandaraya.
between Okay. Abe and the serpent at Next it caused question. at it used Next Cain. question. Yun ba tinatawag dyan na pagkain, ito ba'y literal na pagkain o symbolical na pagkain? Symbolical siya in the sense yung tree of good, knowledge and evil, hindi po siya literal na pagkain ng bibig na prutas. Hindi po. No? Kundi yan ay sumasagisag ng pagpaparami ng tao. Kaya si Cain nung ipinagbubuntis niya, sumasagisag na mabuti at masama yung nasa sinapupunan niya, Next which is the question. tree of good knowledge and evil. Next question po Ibig tayo. sabihin, no, yung puno ng pagkaalam ng mabuti at masama, no, ibig sabihin pala, yung bunga nun ay tinutukoy doon yung pagtatalik o sex. Tama, mali? Categorical. Produce yun, which is yung tinatawag na resulta Objection, ng Typos. categorical po yung tanong natin. May categorical po, Bro Eric. Doon sa tanong paulit niya. yung paulit. Pakiulit po, Bro Eric. Ay, Pastor Ibig Eric. sabihin, yung puno o bunga ng puno, bunga ng pagkaalam na mabuti at masama, ibig sabihin, yun po'y ginawa ng Diyos as is sex. Tama, mali? Yes, kasi ginawa nila yon. Dapat mangyari doon hindi sa paraan ng good and evil, kundi doon sa tree of life, which is sexual din ang kanilang gagawin. Yung tree of good knowledge and evil, labas sa mag-asawa, which is participate yung ahas. Nakasingit ang ahas, kaya si Cain Okay, ay next nagiging question. anak ng Anong serpent. kahulugan sa iyo ng Adam? Adam, anong kahulugan sa iyo? Adam, Mula sa lupa, mula sa lupa. from earth from earth siya, mula sa lupa. Kasi di ba Ibig sabi sabihin, ng Diyos, wait lang Teka pastor, lang may po, 20 teka, seconds naman typos tayo. Madam Moderator, objection po. Okay. Pag para si timigil siya eh. Okay, sige. Okay, ganito. Para hindi maputol yung momentum, pakiulit po pa, Pastor Eric. At Ang tanong patapusin po natin siya, po ang tanong niya Sister Nad, ano Sige. po ang kahulugan ng Adan? So ang okay, sabi sige. ko mula sa lupa, kasi siya ay galing sa lupa. No, you are dust. Mula siya sa alabok at hiningahan at nagkaroon ng becoming a living soul. So ang kahulugan ng Adan ay mula sa lupa. Earth, Okay, from next earth. question. Okay, Next so, question. ibig sabihin, si Cain ba maituturing mong mula sa lupa o tao na Tao siya kasi galing din siya sa tao na si babae. Only lang nahaluan siya ng binhi ng serpent. Kaya ang pagkatao niya, may lahi siyang serpent at may lahi siya ng tao. Okay, ibig next sabihin, question. para sa iyo, itong serpent, naniniwala ka ba ito'y isang anghel na nakikipagtalik? Tama po ba, mali? Mali. Hindi po siya yung 12:9 ng Revelation at hindi din po siya anghel. Siya po ay mukhang tao pero hayop. Parang chimpanzee pero mas upright pa siya kasi ang salitang upright lumalakad. No? Mas mataas pa siya sa antas ng Okay, chimpanzee. so time is up. Sabihin, Time is up. nila, Time is up na po. Okay. Meron pa po tayo rebuttal Meron pa po tayong rebuttal. Okay. So, dyan po nagtatapos yung ating cross-exam ng ating affirmative sa ating negative stand, sa kanyang stand. Okay. So, dako na po tayo ngayon at shoutout po tayo dyan sa comment section. Okay. So, maraming salamat po sa inyo at okay, dako na po tayo sa giban time or rebuttal time. Okay. Pastor Eric, 10 minuto. Time start now. so, pag nakita po natin yung mga sagot o tugon ng ating kaibigan, bumabatay po siya sa para bagang parable na hindi natin makuha na ginagawa niyang literal, ginagawa niya ring symbolical. Bakit po? Kasi kung titingnan po natin maliwanag naman, wala siyang napatunayan na even yung sinasabi niyang mukhang tao at yung katawan na ahas,
No? Yung ba'y uri ng nilalang ng Diyos? Ngayon, kung titingnan po natin, no, itong siping na tinutukoy niya, naniniwala naman pala po siya, no, na itong nakilala ay siping. Nakilala siping. Ibig sabihin, no, naniniwala siya, no, na nasipingan daw ni Adan si Eva, at siya rin yung ahas na sipingan din dahil dun sa tres. Yung tres po kasi, no, tumutukoy ito, no, sa pagkain, no? Pagkain. Na tumutukoy din daw ito, no, yung pagkain ito, no, na sinasabi niya ay sexual intercourse din, no. So tumutukoy din po din daw yon sa sex, yung pagkain, no, nung siya kumain, no. Ay ibig sabihin daw magpakarami. Pero pagka tingnan po natin, no, na ito'y isang literal na pagkain, kaya nga nung pagkain niya, no, ni Eva, namulat yung nung pagkain ni Eva ng bunga. Kasi bunga po itinutukoy din eh, no? Hindi daw yun gaya ng bunga, sabi ng ating kapatid, kaibigan, no? Hindi raw daw yung gaya ng bunga, no? Hindi natin alam kung ano ibig niya sabihin eh. Sex daw yun eh. Nung kumain siya, binigyan. At nung binigyan niya si Adan, ibig sabihin, no? Nakipag-sex din si Adan kanino? Sa ahas? O sa kay Eva daw, no? Pero kung titignan natin, no? Nagkaroon lang ng sexual intercourse nung sa panahon ng sinabi sa 4:1, doon lang sila nagkaroon ng sexual intercourse. Hindi nung kumain nung binigyan siya ni Eva, no, ng bunga ng pagkaalam na mabuti at masama, ibig sabihin nakipag-sex si Ron. Hindi po, kasi maliwanag doon, no, na tinutukoy doon ng Diyos, ito yung pagkaalam na mabuti at masama. Kaya nga, no, namulat yung kanyang nung kumain si Adan. Nung kumain si Adan, namulat kapwa yung kanilang yung kanilang kaisipan, no, nung sila'y kumain. Nakilala nila na sila'y hubad. Yun po yung kahulugan nun. Hindi po yun po yung pakikipag-sex. Napakalayo po. Kasi yung kaibigan natin, no, gumagamit siya ng definition o origin, from origin, sa kanya iniaagapay doon tulad ng kamag-anak, relation, infinity. Doon siya gumagamit. Pero yung konteksto to, yung kahulugan ng konteksto, hindi pumapasok sa kanyang tindig. Hindi pumapasok sa kanyang tindig. Kasi kung bibigyan natin ng definition yon, yung kahulugan nun, maliwanag, hindi naman siya tumutukoy talaga doon, no, sa infinity na sinasabi niya, kundi tumutukoy doon, no, sa tinatawag na sa tulong, no? Kasi tama naman sinabi niya, nahihirapan na mga anak si Eva, no? So sa tulong ng Diyos. Ganon din naman ang mga babae ngayon sa tulong ng Diyos, nanghihirap sila eh. Iba nagkakandamate pa nga eh, pero nung nanganak, sa tulong din ng Diyos. Yun lang ang ibig sabihin doon. Hindi yung pumapasok sa yung lalaki ay yung serpent nakipagtalik sa babae kaya hirap na hirap siya. Hirap na hirap siyang manganak. Nung lumabas, tao, hindi naman serpent. 'Di ba? Tao eh. Kaya sabi niya, no? Kaya nga yung kahulugan ng Adan, no, from earth or man, no? Tao. Kaya Cain, tao. Hindi po siya half serpent, half man. Hindi po. Hindi po, no? Wala. Para bagang no? Tawag doon? Tawag po doon sa mga hayop, no? Kapag pinag-aano sa ibang lahi. Di ba? So hindi po 'yon. So yung pagkain po doon, kapatid, no, yung mga kaibigan, mga kapatid, no, yung pagkain po doon, no, ay kumain po siya literal, no, nung bunga at nung binigyan niya asawa niya, hindi nangangahulugan ng binigyan niya asawa niya pakikipagtalik din 'yon. Hindi po kasi kung pakikipagtalik 'yon, bakit doon lang sinabi, naniniwala naman siya nung nakilala, pakikipagtalik. Ba't doon lang sinabi sa 4:1 na nakilala ng lalaki ang babae? So, nagkaroon sila ng sexual intercourse. Doon lang sila nagtalik. Hindi po sa 3 nung binigay yung bunga ng pagkaalam na mabuti at masama.
Kaya kita nyo, yung ating yung paliwanag ng yung mga sagot ng ating kaibigan, hindi po siya talaga tumutukoy doon na tinatawag na sinasabi na sa pagkain o kumain ng wika. Ngayon, no? Maliwanag pa nung sinabi niya sa Juan na lahi ng ulupong, yun. Kasi bakit? Kasi yung gawa nila masama. Pero anak sila ng tao. O sabi niya, hindi naman daw nanggaling ba't daw hindi sinabing si Adan ay sinabing ama ng lahat ng mga bansa, kundi yung babae lang. Yun nga ang kahulugan ng Adam. Tao mula sa lupa. Tao yun Yun yung definition nun. Si Cain ba tao? O di mula siya ron. Suset, tao. Lahat ng tao. Mula kay Adan. At mula sa Diyos. Hindi sa serpent, walang binabanggit na ang tao mula sa serpent tulad ng sinasabi ng mga ulupong ni Kristo sa mga tao. Kasi bakit tinawag na mga lahi ng ulupong? Kasi yung gawa nila. Ganun din si Cain. Bakit daw gumawa ng masama? Si Adan mabuti. Kaya nga si Lot ba, si Job ba mabuti? Ba't may mga anak siyang masama? Di ba? Kung yun yung rason mo, kung yun lang yung batayan mo, yun lang ang tibay mo. Na dahil masama, hindi na anak ni Job o hindi na anak ni Adan? Ganun po ba yun? Ibig ba sabihin, nung ipinanganak si Cain, masama na kaagad? Anong nabasa mo? May nabasa ka ba? Hindi po ganun yun. Kasi yung gawa niya lang, pumasok kasi sa kanya yung kaisipan niya, yung gawang yun, yung gawa na ginawa niya na hindi nagustuhan ng Diyos. Hindi nagustuhan ng Diyos, tinatawag po yun na free will, Yun po yung tawag po doon, yung kanyang kalayaan. Yan po ibig sabihin po noon. Maliwanag po yan Ngayon, ang sabi ng Diyos sa 2:17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Kasi ang kakain mo yung bunga sa pagkakilala ng masama at mabuti, huwag kang kakain ang wika. Hindi ibig sabihin huwag kang makikipag-sex. Yun bang ibig sabihin ng Diyos doon, Inutos ng Panginoon sa Diyos, inutos ng Panginoon Diyos sa palalaki. Unang-una sa lalaki inutos yun Di ba? Sa lalaki inutos yun. Siya yung pinagbilinan doon. Kaya lang, nadaya si Eva. Yung lalaki hindi nadaya Hindi siya nadaya ng kaaway. Ngayon, at inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy ng halaman ay makakakain ka ng may kalayaan. Kaya yun yung free will Kahit kay Cain, free will niya yun. Gumawa siya ng masama. Datapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at ng masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay walang pagsalang, mamamatay ka. Ibig bang sabihin, mga kapatid, nang kumain si Adan, nang inutos ng Diyos na huwag kakain, ibig bang sabihin ng Diyos, huwag kang makikipag-sex? Kanino? Sa babae o sa serpent? Sabi, huwag kang kakain Kung ang lalaki, nakipag-sex sa babae, kung yun yung kahulugan mo, yung pagkain, para pag ang dating yan, binabawal ng Diyos na makipag-sex yung lalaki sa babae. Kasi yun ang kahulugan mo, pagkain, sex Di ba? Inutos nga ng Diyos huwag kang kakain. Ibig sabihin, bawal sa kay Eva at Adan na makipag-sex o mag-sex sila. Ganun papasok yung kahulugan, yung aral mo. Sinasalisin mo yung konteksto, kapatid, yung malino na konteksto na sinasabi po sa mga talata na para bagang bawal pala makipag-sex. Ganun ang kahulugan Okay, so time is up. Okay, so time is up na po tayo. Okay, so dako na po tayo sa ating pagtatanong ng ating negative side na si Bro Eric, ayan, ng End Time, okay? So, wait lang po yung aking 20 seconds, okay? So, ready na po ba si Bro Eric? Yes, Sister Nad. Yes. Okay, 7 minutes sa iyong pagtatanong. Time start now. Tanong. Pastor,
kung anak ni Adan si Cain, bakit wala siya doon sa lugo o lahi ni Adan? Sagot. Sapagkat ang pagkakasabi kasi doon, no, anak ng Diyos, sineperate yun eh. Baga binukod doon. No? Binukod siya. Hindi nangangahulugan na, hindi sinabi doon na anak ni Adan si Cain, nangangahulugan anak siya ng serpent. Kasi nga, nung nakipag-sex siya, no, kay Eva, naglihi. At Okay, next nagkaanak, question. anak si Cain. Next question. Hindi lang nasabi. Hindi lang binanggit Pastor, doon. Sunod sa na tanong. personal mo na buhay, makakapayag ka ba na kapag maglista sa lahi ng iyong tatay at kapag hindi ikaw ay naibilang doon, makakapayag ka ba o hindi? Categorical. Depende po yun, no? Kasi iba naman tong kahulugan dito kay Sister Okay. Nad, Time post. categorical ako eh. Okay. Ang categorical po niya, Ulit ka po. Pastor. Ano yung Yes po. categorical niya? Tama ba Pakiulit po, Bro Eric. Pakiulit. Sabi ko sa kanya, nagbigay ako ng example at diniretso ko kay Pastor Eric. Ikaw ba, Pastor, makakapayag ka ba kung ikaw ay totoong anak ng iyong tatay tapos hindi ka nakalista sa kanyang talaan ng angkan? Payag ka, hindi? Yan. Payag or hindi? Kung sa pagkatao ko, hindi ako papayag. Na? Sa akin. Kaya lang, iba yung kahulugan ng Biblia. Bakit hindi din sinabi doon, no? Yung talaan at naging anak ni Adan ay si Abel. Bundi Set agad. O ibig sabihin, hindi niya anak si Abel. Kasi nga, depende po yun sa konteksto na ginagamit. Hindi nangangahulugang, hindi binanggit si Abel, hindi binanggit si Cain, nangangahulugan, hindi niya anak Okay, yun. next question. Okay, Next question Pastor, po tayo. kung si Cain anak ni Adan, bakit hiwalay ang lahi ni Cain sa lahi ni Adan? Bakit po? Kasi dahil na rin doon sa pagtapon ng Diyos sa kanyang ginawa eh. Kung titignan mo yung konteksto, yung Biblia, no? Pinalayas nga siya eh. No? Inilagay siya sa ibang lugar. So, ibig sabihin, nag-produce siya ng ibang lahi doon. At lahi naman nung anak ni Adan. Kung mapapasin mo Okay, next question. ng mga binabanggit sa Pastor, Biblia. agree ka ba pag sinasabing lahi, ang nananalaytay sa dugo ni Cain, kung siya ay anak ni Adan, 'di ba dugo ni Adan ang nananalaytay sa kay Cain, yes or no? Categorical? Yes, si Adan ang nananalaytay doon. Kaya lang binanggit na lahi ni Cain kasi nga bumukod nga siya eh. No? Hindi bumukod nga siya, no? Tinapon nga siya ng Diyos eh. Kaya itong si Seth, no? Iba rin yung lahi, hindi naman sinabing lahi ni Adan eh. Di ba? Bumukod siya, no? Itinapon siya ng Diyos, pinalaya siya ng Diyos Okay, dahil sunod sa na kanyang tanong. ginawa. Sunod na tanong. Okay, Pastor, Kaya ginagamit niyo po, Sunod na tanong. ginagamit natin, nagkaintindihan natin tayo na ang salitang nakilala ay sex, tama po ba? Yes. Sagot. Okay, Sex. ito yung pangalawa, Tama, Pastor. kasi nakilala niya si Okay. Nakilala niya Kino-confirm ko lang kasi nagkasundo na tayo dyan. So, sa Genesis chapter 4, verse 1 and 2, ilang beses ginamit ang salitang sex? Sagot. Genesis 4. Ulitin Chapter na 4, natin. verse 1 and 2. Sa 1 and 2, ilang beses ginamit ang sex? 1 and 2. So, ginamit po doon, no, nakilala sa 1 at sa 2, at muli ipinanganak sa kanyang kapatid na si Abel. Yan, hindi siya ginamit. Ilan ang ginamit? Ilang beses ginamit ang sex? So, ginamit siya sa una. So, ibig sabihin, isang beses lang ginamit. Ginamit siya, no? Ginamit siya sa unang talata, hindi nangangahulugan sa ikalawa nang ipanganak si Abel. Objection po. Hindi, tinatanong kita eh. Okay, typos. Ang tanong ko malinaw. Ilang beses ginamit ang salitang sex sa verse 1 and verse 2? Ilang beses ginamit? Madam Moderator, malinaw din yung sagot ko eh. Sa unang talata, Yes. ginamit yung isa. Hindi niya lang naunawaan yung sagot ko eh. Yun. Bali, Ginamit Bro Eric, mo isa na. yung kanyang
Doon sa unang talata, isa lang daw yung Okay, ito ginamit. yung follow-up. Ginamit ko Sumasang-ayon ka ba na ang ipinagbubuntis ni Eva ay sumasagisag sa puno na mabuti at masama? Dalawa ang nasa sinapupunan niya, masama at mabuti. Yes or no? No. Walang sinasabing masama at mabuti. No? Sa tulong nga ng Diyos eh. No? Walang masama at mabuti sa sinapupunan niya, kapatid. Mali ka lang ng unawa sa mga konteksto na ginamit mo yung kahulugan. Mali lang yung pagkakaunawa mo sa konteksto, kapatid. Next Okay, question. sunod na tanong. Okay, sino ang tumutukoy doon sa masama at sino naman ang mabuti? Sagot? Okay. Madam Moderator, objection po. Yes, time post. Ano po yung objection, So, Pastor? specific lang yung tinutukoy. Sino bang tinutukoy doon para may binabanggit siyang tao na tinutukoy masama at Okay. mabuti? Anong talata, kapatid? Saan talata? Sige, Ang sinasabi ko paki-rephrase. po, okay, ang Paki-rephrase po sinasabi, yung question. premise ko lang para maintindihan mo. Sige, sige. Sumasang-ayon ka naman na nagbuntis si Eva sa verse 1 and verse 2. Kaya tinatanong kita kung ilang beses ginamit isa. So it means doon sa tiyan niya, dalawa ang nasa tiyan niya, mabuti at masama. Ngayon, sino ang kumakatawan ng mabuti at sino ang masama? Sagot. Walang binanggit dyan na masama at mabuti. Kahit basahin mo yung verse, yung konteksto, walang sinasabi dyan na masama at mabuti yung nasa kanyang tiyan. Kasi mabuti yon. Yung ginawa lang ni Cain, yung masamang bagay ng paghahandog na ginawa niya. At doon nga nagkaroon siya ng kaisipan ng masama sa kanyang kapatid. Okay, sunod na Yan tanong. ang ibig Sunod sabihin na nun. tanong. Next question. Pastor, kaya mo bang kumpirmahin na si Cain ay masama? Yes or no? Categorical? Yes, naging masama siya, sa panahon nga ng paghahandog, doon lang naman binanggit yun eh. Hindi naman nung kabataan nabanggit ba siyang masama siya? Doon lang siya binanggit kasi wala namang masamang ginawa ang Diyos. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay may gawa kay Cain, at hindi yung serpent, maniniwala ka na mabuti yon. Kaya lang, Next question. Hindi tinatawag na kalayaan Next o free question. will. So sumasang-ayon ka, Pastor, ito yung follow-up. Yung masama, sumasagisag, tumutukoy ba yun kay Cain? Yes or no? Categorical? Anong talata, Moderator? Kasi anong talata yung tinutukoy Ang niya? tanong ko, Pastor, Time post. yung si Cain, no? Yung si Cain, tumutukoy ba yon na siya ang masama? Yes or no? No. Hindi naman kahulugan masama si Cain. Gumawa lang siya ng masama nung panahong siya'y naggandog. Kaya, basahan mo ako dito ng talata. Ano pa yung ginawang masama ni Cain bukod doon? Sa mga una, nung siya'y binata, nung siya'y bata, wala ka naman mababanggit eh. Doon lang, nung nagkaroon sila ng paghahandog, kasi nga yung gawa niya, masama. Kaya nga sabi doon, kung mabuti ang gawa mo, mamarapating ka. Ibig bang sabihin, hindi siya Next gumawa ng question. mabuti. Kasi sinabi ng Diyos doon, may Next ginawa question. sa mabuti. Okay, Pastor, ina-affirm po pa ba hanggang ngayon na ang pakahulugang affinity ay pakikipagkamag-anak o babaguhin mo yung sagot mo? Sabi ko kanina, magkamag-anak o kahulugan, kahulugan relation, kahulugan yon. Pero yun ay kinuha sa origin ng definisyon o kahulugan. Hindi siya talaga definisyon, kapatid. Kasi Okay, gumagamit so yan. Time is up. Mga batay ng yung call ng aral Yan. Hindi Labot ko po tayo, batay ng Pastor. aral sa definisyon. Time is up. Time is up. Okay, so maraming salamat po sa iyo, Bro Eric and Pastor, para sa inyong cross-exam. Okay, so dako na po tayo ngayon sa ating ikalawang tindigan po para sa rebuttal ng ating kapatid na si Brother Eric Dignos. Ayan. So kung ready na po si wala ka na, Pastor, ha? Kung ready ka na po sa iyong rebuttal stand,
Okay, 10 minutes. Time start now. So maraming salamat Sister Nad on Pastor Eric sa iyo pong pagsagot. Then salamat kasi pinatutunayan mo na si Cain ay masama at masama naman talaga ang kanyang ginagawa sapagkat pumatay siya ng tao. Yun ang pinapakita ko, Pastor, kung hindi naman kita mapipilit, pero ang pinapakita ko lang dito yung sinabi ng Biblia na huwag mong kainin ang nakakaalam sa mabuti't masama. So, yung mabuti't masama, no, ay hindi po yan siya literal na pagkain ng bibig or prutas. No, hindi po siya, baka po na misunderstood nyo po na yung ipinagbawal ay literal po siya na puno. Hindi po. Ano po ang batayan ko na hindi po siya literal? Kasi ganito po, Pastor. Sa Genesis chapter 1 verse 11, ang binanggit po diyan ay seed, yielding seed after its kind. So it means kung ang tree of good knowledge and evil ay literal na mansanas o anumang klaseng punong kahoy na yan, it should be visible in our eyes. Dapat nakita po natin ngayon yung tree of good knowledge and evil kung yan ay literal. Bakit? Anong dahilan? Meron pong buto, meron pong binhi. The seed, yielding seed after its kind. It should be dapat nag-multiply siya ngayon. So meaning, ang tree of good knowledge and evil ay hindi po siya pagkain bibig. No, hindi po siya literal tree, kundi puno na kung saan may kinalaman sa pagpaparami. Paano ko patunayan, Pastor? Ang sabi po ng Bible, thou shall not eat the fruit knowing good and evil, and the time ye eat thereof, it shall surely die. Lahat ng ipinapanganak ngayon, Pastor, ay kaakibat ang kamatayan. So hindi po siya literal na puno na sinasabi ng iba ay mansanas, kundi puno na ang napili nila ng pagpaparami ng sangkatauhan ay may kamatayan. Kaya namamatay po tayo. Kaya lumitaw ang Kristo upang sagipin ang tao sa pagkakasala, sagipin ang tao sa kamatayan, na ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi yan ang paksa ko. No? Nasingit lang yan kasi pinapakita natin dito na hindi talaga pagkain literal sa bibig na mansanas. Okay, ito pandagdag na dahilan, Pastor, kung bakit sexual ang nangyayari, hindi po pagkain sa bibig, kundi tingnan nyo po nung magkasala, ang sumpa po ng babae ay yung bahay bata. No? Lahat ng ipapanganak ng babae ay may kahirapan. Ngayon, Pastor, kung yan ay pagkain sa bibig na prutas, dapat hindi sinumpa yung kapanganakan ng babae. O, isa pa, Pastor. Sila ay kapwa hubad. Genesis chapter 2 verse 25. Ngayon, alam nila na hubad sila at ang sabi ng Bible, hindi sila nagkakahiyaan. Aba, kumain lang ng mansanas, sabi ng iba. Abay, nagtakip sila ng kanilang kahubaran. Bakit sila nagtapi kung yan naman ay pagkain sa bibig na mansanas? Ang sabi ng iba, na mansanas daw. Bakit sila nagtakip ng dahon na wala namang kinalaman kasi alam naman nila na sila'y hubad? Yan ang ebidensya, Pastor. Ito pa, dagdagan pa natin. Yung sabi ng Genesis chapter 3, yung salitang touch, ang ibig sabihin ng touch ay to lie with a woman. Aba, isa pa, yung beguiled. Ang ibig sabihin ng beguiled, to seduce. Ano pa? Cain is the son of the wicked one. Ang salitang of is origin. Ngayon, origin, kung si Cain anak ni Adan, wicked ba si Adan? No. Kasi galing siya sa Diyos na mabuti, of course si Adan ay mabuti. Pero binanggit po ni Juan, 1 John chapter 3, no?
Cain is the son of the wicked one. Yung salitang of, origin. Ang pinagmumulan ni Cain, hindi si Adan. Kasi hindi naman masama si Adan. Hindi din wicked si Adan. So isa lang ang ibig sabihin, Pastor. Hindi siya anak ni Adan. No? Kaya yung salitang gotten, isa pa, Pastor, yung salitang from. I have gotten a man from. Yung salitang from, yan. Na ang ibig sabihin against. Bakit against kung siya ay anak ni Adan? Kaya nga nakikipagkamag-anak Affinity. Agree ka kanina at sinusugan mo pa ang presentation, pakikipagkamag-anak. Dangat lang. Ibig bang sabihin, pag pakikipagkamag-anak, nangangahulugan ba na hindi anak ni Adan? Ikaw may sabi. Kasi kung anak talaga siya ni Adan, hindi gagamitin ang salitang pakikipagkamag-anak. Kasi anak na nga siya, nakikipagkamag-anak pa. Ito ang dahilan kung bakit pakikipagkamag-anak or tinatawag affinity, kasi ang asawa ni Cain, anak ni Adan at ni Eva. Doon siya kumuha ng asawa. At kaya tinawag na anak siya ni Adan, hindi biological son of Adam, but by affinity. Dahil sa anak ni Cain, ni Adan at ni Eva, yung anak nila. Doon siya nagkaroon ng pagka-affinity dito kay Adan at ni Eva. Pakikipagkamag-anak. So malinaw yan, no? Malinaw yan. Kasi tingnan mo Pastor, kung bakit ko diniinan, dito sa Genesis chapter 4 verse 1 and 2, isang basis lang ginamit ang new. Ay dapat sundin natin ang Bible. Hindi ibig sabihin na ang katwiran mo kanina, hindi ibig sabihin na hindi na sila nagtalik. Hindi, susundin ko ang Bible kasi ang binigay ng Bible isang basis lang ginamit. At dalawa ang ipinanganak ni Eva. At sino yun? Of course, yung mabuti at masama, si Cain at si Abel. Diba? Yan ay sumasagisag sa puno na ipinagbabawal, yung perverted way ng pagpaparami. Ibig sabihin, labas kay Adan at ni Eva. Ibig sabihin yan, pumasok ang kamatayan. Dapat walang kamatayan. Kung totoo na si Cain ay galing kay Adan, tingnan mo po, Pastor, sa Genesis chapter 6, nagalit ang Diyos nung itong two-seed line na ito, ang two-seed line, Pastor, lahi ni Cain at lahi ni Adan magkahiwalay. Nung sila ay mag-meet up, nagkaroon sila ng pag-aasawahan, nagsama sila, ang nangyari, nagalit ang Diyos. Alam mo ang istorya bilang isang pastor, no? 8 lang ang naligtas. No? 8 lang ang naligtas diyan. Pero dapat hindi magalit ang Diyos kasi ang commission niya magpaparami. No, magpaparami. Oh, bakit siya nagalit? Ilan pa naman ang tao doon sa panahon na 'yon? Wala pang Pilipinas noon Wala pang Amerika noon. Garden of Eden pa lang ang pinag-uusapan, nakalatan nila, pero nagalit ang Diyos. Isa lang ang ibig sabihin, Pastor. Kaya hindi tinawag si Adan na father of all living. Si Eva lang. Na magtataka ka ngayon. Tapos baka sasabihin mo, porki ba hindi binanggit na si Adan ay father of all living, hindi na siya ama ng lahat? Pastor, I rather to follow the evidence of the Bible rather than magkaroon ako ng ibang haka. Yun ang binigay ng Diyos na ebidensya And it is obliged to study, no? Yung mga ebidensya na yan. Kasi kung hindi, magagawa tayo ng haka. No? So sana nakita mo at hindi naman kita pinipilit kasi itong paksa na ito ay napakahirap talaga. This is a very crucial topic in the Bible. No? Yung serpent seed. Ngayon, iliteralize natin nung sinumpa ng Diyos yung ahas. Meron ba tayong nakikita ngayon na nagkaroon ng alitan? Wala naman Ibig sabihin, tao yun. Tao, anak ni Cain at anak ni babae, nagkaroon ng alitan. No, prophetically din, tumutukoy din kay Kristo at saka yung
tawag dito kay Diablo, kay Satanas. So malinaw ang Okay, aking time is up. presentation. Okay, so yan, dyan po nagtatapos yung rebuttal stand ng ating negative Hindi na ako side. mag-record. Okay, so dako na po tayo at shoutout po tayo sa mga nag-share po. Shoutout po tayo dyan sa ating sa comment section. Okay, sa ating pagtatanong ng ating affirmative. Okay, 1 Pastor. minute, inom lang muna akong tubig, Sister Nad, saglit. Sige po, sige po, sige po. Ayan, okay, so break muna tayo ng konti. Ayan. Alam niyo po itong pagsasalita ng tuloy-tuloy ay nakaka-dehydrate din po. Kaya po ako lagi may tubig. Hindi, totoo Okay, po go yan na ako, go na. Okay. Go na. Okay, Pastor Eric, naka-mute ka po. Naka-mute ka. Yan, okay. Okay, 7 minuto para sa iyong pagtatanong sa ating negative side. Okay, wait na po yung aking 20 seconds. Okay, time start now, Pastor. Tanong. So, naniniwala ka ba, kapatid, na ang lahat, no, ay nilalang ng Diyos at buhat sa Kanya? Kasama ang serpent, sabi mo. Tama, mali? Categorical? Yeah, tama yun, buhat sa kanya. Pero pagdating kay Edan, hindi siya ama ng lahat. Kasi ang evidence po, hindi naman po stated na binigay ng Diyos o ng Biblia rather, no, na siya ay ama ng lahat ng sangkatauhan, kundi Okay, siya next iba lang. question. So, ibig sabihin, naniniwala ka na itong serpent na sinasabi mo, no, ay nilalang din ng Diyos. Tama, mali? Yes, precisely. Walang bagay dito sa ibabaw ng lupa na hindi nagmumula sa Diyos. Lahat yun. Pero dito lang, makikita lang natin ang segregation na talagang pinatunayan na si Adan talaga, hindi siya father of all living kasi hindi niya anak Okay, si next Cain. question po tayo. So, Next question. naniniwala ka na ang lahat ng nilalang ng Diyos ay pawang mabuti? Tama, mali? Opo, ayon sa Genesis chapter 1 verse 31, at ang sabi ng Bible conclusively that God created all things at it was very good. So, naniniwala Yan sa ka na itong Next question. serpent mabuti. No? Mabuti ito pero gumawa ng kasamaan kay Cain. Tama, mali? Hindi siya mabuti kasi nagiging instrumento siya ni Satan na gamitin upang ang binhi niya sa pamagitan ng serpent ay makapasok sa sangkatauhan. Yung dugo ng serpent, ikaw at ako, whether you like it or not, Pastor, Okay, meron next kang question. serpent blood. So, sabi mo, lahat ng question. ginawa ng Diyos mabuti. Ngayon, sabi mo ngayon, iniba mo, na itong serpent hindi mabuti. Ano ba talaga? Ginawa ba siyang mabuti? O hindi? Ginawa siyang mabuti, ang problema lang may nakialam yung fallen angel. Pinusis siya at tinukso niya. Kasi kung mabuti siya, hindi siya manunukso. So nagamit siya para tuksuin ang babae, para ang babae ay madaya, at ito na yung nangyayari. Kumain na nga siya doon sa ipinagbabawal na punong Okay, kahoy. next question. Naging sanhi ng kamatayan. Dyan, na ginamit siya, no, ni Satanas, yung serpent, para dayain yung si Eva. Walang direct na kasulat but indirect. Kasi bakit ko nasabi na indirect? Kasi it causes evil. No, it causes evil na kung saan naging sanhi na ang lahat ng tao ay mamamatay sa pamagitan ng panunukso at sa pamagitan ng pagkain doon sa bawal na Okay, sunod na bunga na tanong. ipinagbabawal. Time is up. Sunod na tanong. Okay. So, ito bang sinatawag mong ahas o serpent, ito ba'y tao o literal na ahas? Sagot. Hindi siya literal na ahas precisely in the beginning. Siya po ay prehistoric man, hayop siya, mukhang tao, at naging ahas siya nung sinumpa, doon pa siya gumapang. Pero bago naganap ang pagkakasala, hindi siya ahas kasi sabi ng Bible,
mula ngayon ang iyong tiyan, ang iyong question. gagapang. So Next hindi sa question. taas dati. Next question. Saan dyan nilikha ng Diyos na itong tao at saka hayop? Meron ba siyang nilikha na dual, tao at hayop sa isang persona? Isang tao? Isang persona? Wala pong ganon, na misinterpret mo lang ako. Sabi ko mukha siyang tao. Hindi ko sinabi tao at hayop. Ang kaniyang figura, mukha siyang tao, parang unggoy ba? Tingnan mo yung unggoy, may ilong, may mata, may kamay, may puwit, may ano. So, mukha siyang tao, pero hayop ang kanyang kategorya. Kamukha Okay, siya next ng tao. question. So, nung nilalang siya Next ng question. Diyos, meron ba siyang partner? Naniniwala ka ba na meron tong partner na tulad niya, gaya ng paglalang niya sa lahat ng mga hayop na may mga partner? Oo o hindi? Naniniwala ka Hindi. niya? Hindi kasi ang serpent nung kinurse na bago siya naging serpent, he is a prehistoric man. Galing po siya dito sa Genesis 1:1. Hindi po siya in the time of garden of vegetation, which is in the time of Adam. Hindi, wala siyang paris. Next question. Okay. So sabi mo, hindi siya in the times of Adam, no? Sino nauna? Si Adan o yung serpent? Nauna po ang serpent kasi ang serpent galing po siya dito sa Genesis 1:1. Galing po siya sa panahon ng yung mga angel, yung mga malalaking animal na hayop bala, pangit yung word na animal eh. Yung malalaking yung malaking hayop, pastor, na nakita ng Next science question. ngayon na Next malalaki, question po kasama tayo. po siya diyan kabilang. So sabi mo, saan dyan sa Genesis 1:1, no? Na binabanggit na itong hayop na kanyang nilalang, na tulad ng anghel. Walang direct diyan kasi 1:1 lang yun eh. Pero ang backup po diyan, pastor, na Isaiah 45:18, God created heaven and earth and it was habited. So yung 1:1, meron na pong habitation yan, meron na pong nakatira. Pagdating ng verse 2, nagiging buwid. So may istorya pa diyan na Okay. dapat pa Next natin question. bigapin. Hindi natin Next kaya ngayon. question. Next question. Anong batayan mo? Ano yung ginagamit mong batayan sa mga kinukwento mo na wala sa Biblia? Ang batayan ko po, Biblia, no? Yung Isaiah 45:18, kung babanggitin niyo po diyan, babasahin niyo, God created and heaven and earth and it was habited. So yung angel, diyan po siya sa Genesis 1:1. Yung mga malalaking hayop Okay, na next nakikita question. ng science ngayon, diyan Sabi po mo, yan sa 1:1 galing. alam nila, no? Sabi mo, alam nila na hubad si Eva at Adan. Kailan nila nalaman? Nung sila'y kumain ng bunga o nung hindi pa kumakain? Nung hindi pa kumain kasi sa 2:25 malinaw po yan. Wala Okay, pang pagka... time's up. Time is up. Okay, ayan. Nag-enjoy na sila. Okay, shoutout po tayo dyan. Nanonood sa live si Cap Fernando Camacho. Ayan, shoutout po bro. At yes, si Leluch Liabena. Ayan, magandang gabi po sa inyo mga bro. At ayan, dako na po tayo sa atin para sa 5 minuto na final conclusion po. Okay, so syempre unahin po natin dito ang ating negative side na si Brother Eric ng End Time. Okay? So 5 minuto po Bro Eric para sa iyong final conclusion. Time start So, na. maraming salamat, Sister Nad, at of course kay Pastor Eric, no? Salamat. At ang conclusion po ay hindi ko po siya dadalhin sa rebuttal o presentation. Tapos na po ang presentation, tapos na rin po ang rebuttal. So conclusions mean ano ba ang nangyayari dito sa debate? So first things first ay may pag-amin naman po ang akin pong kaibayo na kung saan ang kahulugan ng affinity ay pakikipagkamag-anak. So galing po sa kanya yan hindi po galing sa akin, no? Ano po ba? So dito po sa mga binabanggit po natin na ebidensya, like tinatawag na purchase, like tinatawag na father of all living, like yung tinatawag na touch, to lie with a woman. So beguiled, hindi na po niya ito na kumbaga nabigyan ng pansin para
ito po ay gibain, no? Wala po kasi iba na po ang focus niya. So sana magkaroon pa ng part 2 nito o part 3. Ako po ay willing kasi marami pa po akong mga ebidensya regarding po sa serpent seed. Like father of all living. Kasi hindi din niya na no, hindi din niya nabigyan ng pansin. Isa pa, yung Genesis chapter 5 na nakapagtataka naman kasi kung siya ay lahi o dugo talaga ni Adan, dapat siya talaga ang pinaka-primera doon sa listahan ng Genesis chapter 5. Maging sa Book of Chronicles, wala din po si Cain. At ang nakakapansin po dito, hiwalay ang lahi eh. Meron bang anak siya ni Adan tapos ang lahi niya hiwalay? Pwede bang ganon? Hindi po pwede natin sabihin na hindi naman nangangahulugan bro na wala siya doon sa Genesis chapter 5, hindi na rin po siya anak. Pero ang binigay po ng Biblia sa atin na para pag-aralan, yun po ang binigay ng Diyos eh. No, pasensya ka Cain. Hindi ka talaga anak ni Adan. Bakit? Wala ka sa talaan eh. Tinanong natin si pastor kanina. Pastor, payag ka ba anak ka ng tatay mo tapos hindi ka nakalista doon? Ay, hindi ako papayag. So parehas din kay Cain, no? Siguro si Cain naghihimutok siguro sa panahon niya at nakagawa siya ng krimen dahil nga ang kanyang genetic trait, no? Ang kanyang genes nangingibabaw po doon ng masama. No, kasi kung talagang siya galing sa Diyos, magmamanifest po ang pagiging mabuti tulad ni Abel. No? So diyan ipinapakita po, ito po yung dagdag ko na lang no kasi meron pa akong 1 minute. At mahalaga ito, nakalimutan ko ito. Hindi naman to pangribat kundi pansinin niyo po yung dugo ni Cain, nahalo po 'yan sa pamagitan ng sexual, no? Siyempre nagmix 'yun. Ito yung nakagandang mabuting balita, Pastor. Dahil din sa dugo ni Kristo, nabayaran yung kasalanan. Nagkaroon po ng pagtubos eh. No? Para saan po yung dugo ni Kristo? Para tubusin ang tao sa kasalanan dahil ang dugo involved po sa pagkakasala. Dapat mo appreciate po natin yan. Why blood? Kaya nga sabi po ng Bible, perceive for a perceive, line for a line, tooth for a tooth, an eye for an eye. Kung buhay ang iyong inutang, buhay ang iyong kabayaran, kung bakit dugo ang pinangbabayad, involve ang dugo sa pagkakasala sa Garden of Eden na kung saan sa pamagitan ng pagtatalik. Ganyan po ang istorya, ganito po ang pinaka-crucial kung bakit sinabi po ng Bible, sinabi po ng Diyos, thy seed, may binhi, no? Thy seed and her seed, no? Magkaroon po ng alitan at makikita po natin ngayon, ang alitan po natin ngayon, hindi naman po yung ahas na gumagapang yan. Kapwa, tao, no? Religion versus religion, bansa versus bansa, tao versus tao, magulang sa anak. Bakit? Halo po yan. Nasa dugo. Kaya dugo ang pinangbabayad dahil ang dugo ay involved sa pagkakasala. Magandang gabi. Maraming salamat, Sister Nad. Okay, ayan. So, maraming salamat sa iyo, Bro Eric. At syempre, dako na po tayo para sa ating rebuttal stand po ng ating ng ating affirmative na si Pastor Eric Villanueva. Okay? Pastor, nakamute ka po. Okay, Yes. so 5 minuto para sa iyong final conclusion. Time start now. So unang-una mga kapatid, mga tagapakinig, walang direktang tinutukoy o tinutumbok yung ating kaibigan. Even biblical, laging wala, no? Laging ang sagot niya, walang mababasa. So bakit tayo maniniwala kung walang nababasa? Nang tinanong natin, diyan ba'y nilikha ng Diyos? Diyan ba'y dalawa ba sila? May kapares? Kasi ang nilikha ng Diyos, may kapares, may katuwang. Pero sabi niya, wala raw. O saan ang nilikha yan na parang hayop na tao? Wala din naman daw. At naging ahas lang daw, later on,
yung ano, yung serpent. Nung nilikha ng Diyos ang mga hayop, kasama na yung ahas. Ano ba talaga? Nagkaroon ng magic at naging ahas? Parang ganun po yung kanyang conclusion o kanyang mga sagot, no, sa mga tanong, no? Ngayon, yung nung nakilala ba niya, no, kailan ba nakilala o nalaman ni Eva at Adan na sila'y hubad? Sino niyo yung sagot? Nung daw hindi pa siya na kumakain ng bunga ng pagkain ng mabuti at masama. Mali eh. Kasi nalaman nila na sila'y hubad kasi hindi pa nila alam yun eh. Nalaman lang nila nung sila'y kumain. Sa kanila nalaman na sila'y hubad. Hindi po yung before, no, na sila'y kumain, kundi after po ng pagkain nila, sa kanila nalaman. Malamang hindi nabasa ng ating kaibigan, no, yung mga talatang ito. Ngayon, yung genetic daw, na yung sexual intercourse ng seed ng serpent seed, no, parang lumalabas, no, from Genesis, no, from Eve o Adam to Noah, no, lumalabas, no, na itong mga ito ay anak ng ng serpent, no, na para bagang anak ng hayop na parang tao, karamihan lahat. Pero nung tinanong natin, nung nilikha ba siya ng Diyos, yan ba'y mabuti? Sabi niya mabuti daw eh. Kaya lang nadaya lang ng ahas. Hindi niya alam na yung ahas na tinutukoy doon yung sa Genesis, yung matandang ahas, yun po yung manunukso. Sabi ni Kristo, buhat sa pasimula, no? Siya'y mandaraya, siya'y sinungaling, yung diablo. Ngayon, nag-invento yung ating kaibigan na hindi raw yun yung diablo, hindi raw yun yung ahas. Nag-invento eh. Hindi nga direkta, walang nabasa nila yung hayop na tao. Wala eh. Kundi yung sumulat, isinulat yun ng may akda na si Moses, na tinukoy, binansagan niya na itong ahas, na tinawag niyang ahas, itong Satanas o Diablo. Yun yung kanyang pangalan, ipinangalan doon. Yun yung kanyang tawag doon. Kasi nga, mandaraya. Mandaraya. Hindi po ito yung parang hayop na tao na wala pa si Eva at Adan, nandun na yung hayop na tao na to, nandun na yung serpent. Anong ginagawa sa Garden of Eden kung hindi siya kasamang nilikha ron? Pangalawa, walang nabigay na batayan na ito'y nilikha yung tao na hayop o hayop na tao. Kumbaga, yung sinasabi niya na parang monster o animal, para bagang hayop, no? Hindi, wala siyang direkta eh. Walang biblical, laging wala sa Biblia. Hindi niya pala alam na yung ahas, no, na tinutukoy doon, yun yung Satanas. Ang dami, nagpaikot-ikot tayo na hindi niya pala alam, nalaman natin na hindi pala yun yung Satanas na tinutukoy niya. Hindi daw yun. Mali po, no? Ang tinutukoy po doon, sabi ni Kristo, buhat pa sa pasimula, no? Yun yung ahas, siya'y mandaraya, siya'y sinungaling, siya'y mamamatay tao. Kaya nga sabi niya pa, si likas daw na masama si Cain. Anong patunay mo na likas siyang masama si Cain? Ang tatay niya mabuti, nanay niya mabuti, tinuruan ba siya ng masama? Di po ba? Tinuruan ba siya ng masama? Hindi. Kasi doon nga pumapasok yung free will ng tao. Kaya nga kalayaan binanggit natin kanina, pumasok sa kanyang kaisipan yung pagpatay dahil nga doon po sa sa kanyang inggit, sa kanyang ginawa, sa kanyang pumasok sa kanya, natukso siya. Kasi may mandaraya na noon at yun yung Satanas, yung Diablo. Yun yung ahas. Hindi yun yung ahas na tao, yung hayop na tao na nag-iisa, walang kapartner. Kasi doon magbubuko ka na eh. Kasi sabi mo mabuti, ginawa ng Diyos. Tapos hindi pala, sabi ng Diyos, ginawa niya partner yung mga hayop eh. Meron silang partner, tapos ito walang partner. Doon pa lang sablay na. Doon pa lang walang nasusulat. Hindi direkta, hindi biblical. Sa inyo na nanggaling yun. Ang dami pa sana. Okay, so time is up. Ayan. So maraming salamat po sa iyo, Pastor Eric, at sa inyong mga final conclusion. Okay, so siguro bago po tayo magtapos, Bro Eric Dignos. Okay? Yes. Meron po tayo sa comment section si kapatid na Fernando Camacho. Hinahamon po kayo para sa topic na same topic po pero ito po yung kanyang preposition. Okay, sabi niya,
pwede po bang, ayan, namimiss niya daw niya kasi kayo. Ayan, pwede po ba ako I kay, miss you. Bro Eric, oras 10 PM. Pwede po kayo, di ba? 10 PM? Hindi Anong po. paksa? Ito po yung paksa. Siguro ang available lang po niya, wag lang po daw Friday, basta 10 PM onwards ng gabi, any day. Any day Okay, po. sige. Okay. Oo. Ito po yung kanyang preposition. So, siya po yung magiging affirmative natin dito. Patutunayan daw po niya na ang serpent seed ay unbiblical. So, okay po Okay. ba? Okay ako Okay. dyan. O, yan. O, Pero yan. Sister Nad, Yes po. wait lang okay na ako Sige dyan, po. parang yung oras na lang, no? Pastor, sa Wednesday ba, tuloy ba na yung gadid natin? Kasi si Denmar, humingi si Denmar itong Wednesday din. Teka So, lamang gusto po ko ha. i-clarify sa'yo kasi kung hindi tayo matuloy, isisingit ko siya. Okay, Or kaya sige. kami ni Camacho para kasi may iba pa na nakasalang din eh. Okay, sige. Kayo po. Basta available ko lamang po sa Wednesday po, 8 PM lang po tayo, no? Kasi may gagawin ako bago mag 8 PM. So, ano po unahin natin para ma-settle natin Kasi ngayon? kami ni Pastor Eric kasi kumbaga naka-schedule na kami. Nagkaroon lang ng pangit lang yung Sa signal 5. natin nung nakaraan, Yes po. hindi naging maganda kaya na-move. Kaya ano po Pastor, this Wednesday? Tuloy po ba kayo ng Wednesday? Okay, tuloy. Okay. Nakamute ata si Pastor, hindi nakapagsalita. Yan, hello. Nakamute ka Pastor, nakamute. Yes. Okay, tuloy po. Tuloy po Okay. tayo. Sige, okay, Okay, Wednesday. tuloy. Okay, Bro Eric, sa inyo po wag lang po daw Friday. Kailan po nyo gustong Sunday siguro kasi Pwede. oo, Sundays. Wednesday, Sunday lang ang pwede ako kasi the rest nun nasa work Okay, eh. sige. Okay, so ayan ko, Brother Fernando Camacho, kung nandyan ka pa po, Sunday po daw ng gabi, 10 PM. Okay po tayo dyan. Message na lang po kita para sa details. Ayan. So ang Ayan, paksa Sunday na po lang, daw Sister siya. Nad, linawin ko na ang serpent seed ay unbiblical. Yan po. Yes, patutunayan po. So, ang affirmative po natin dito, yung nagamot. Okay. Sige. Ayan. Ayan, nag-comment po siya. Okay, Sunday is okay. Shoot po Okay, tayo. sige. Okay, sige. Okay. Gawan na See lang you po natin dito ng see you, poster. Bro Camacho. At Pastor, Yes. pasalamat na ba? Okay. Meron pa po ba? Some Pasalamat na lang announcement? ako. Okay, yes Wala na. po. Okay, so Okay, ako ayan. mauna sa iyo, Pastor. Of Opo. course, maraming salamat kay Pastor Eric Villanueva, isa pong pastor na kagalang-galang at maganda po siya kausap. May mga, hindi lang tayo pagkakasunduan, no? Pero kaya nga debate eh. Siyempre, hindi talaga tayo magkasundo, kaya debate. So maraming salamat, Pastor, at see you this coming Wednesday. So siguro mga ganitong oras din, mga 8:00 din para maaga-aga. So of course, maraming salamat Sister Nad. Salamat po sa iyong pag-cater sa amin, pag-alaga sa amin at walang sawang pagbigay suporta na para ma-express po ang pananampalataya. Of course, kay Bro Camacho, magandang gabi at salamat po na na-witnessan mo. Sana natuwa ka at kung meron ka pang sa debate na lang natin pag-uusapan. So diyan sa live, maraming salamat at of course, sana natuwa kayo. Kung meron man kayong mga comment, ano man yan, ay siyempre igagalang namin dalawa ni Pastor Eric. So maraming salamat. God bless. Thank you po. Ayan. So, Bro Camacho, ayan. So, okay na po tayo. Sunday, ano po. At mukha po natuwa talaga sa iyo si Bro Camacho, Bro Eric. Okay, so sa atin naman pong pastor na ating suki dito. Okay, pasalamat po. At saka Yes. baka meron kayong some announcement. Sige po. Hey, clarification lang bro. Pwede bang medyo maaga sa 8? Okay lang ako kasi wala naman akong biyahe niyan kahit maaga. Kahit mga 7 sana, ano? Sige, Pastor, pwede. 8 o'clock lang po ako pwede. 8 lang Sabi ako. ko, Sa oo. Wednesday po, May Wednesday. gawain po ka. Opo, Wednesday. Wednesday. Okay, Opo. okay.
Okay, so sige po, Okay. Pastor, baka meron kayong isang Yan po, ibang unang announcement. una sa lahat ay salamat sa Panginoon, no, na tayo nabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag itong ating aral, no. Bagamat magkaiba tayo magkaiba kami ng tindig ng ating kaibigan, no, Brother Katukayo, ay walang ano man yun, no. Ito'y aralan lang lamang at bahala na yung mga tao, yung mga nakikinig na magpasya, no, kung saan sila papanig sa usapan. Ang mahalaga ay naidaos to ng mapayapa at magandang talakayan. Yan. Salamat din, no, Brother Eric at Dignos at sa ating moderator, no, sa kanyang pagtsatsaga, no, sa kanya pinagbibigyan ng ating laging ang ating mga request, ano, na magkaroon ng debate sa kanilang platform, na maging si Brother Melchor, no, pagpalain kayo ng Panginoon. Gracias po sa lahat. Yan lang po. God bless, Pastor at Sister Nad. Maraming salamat. Okay, thank you po. Ayan. Maraming salamat po syempre sa ating dalawang debater na magiting nito at talagang nagpakita na naman po kayo ng isang maayos at mapayapa na debate at talaga naman na tayo ay pakikinggan at makakapagnilay ang bawat mga nakikinig po sa atin. Ayan. So yun po yung napaka-importante na meron tayong pinapakita na isang maginoo. Ayan. Kaya nga po kahit po siya ay friendly debate pero nagiging formal po talaga siya dahil sa isang payapa na pag-uusap, okay? So congratulations po sa inyong dalawa at see you po on Wednesday at Bro Eric on Sunday with Bro Camacho. Ayan. Abangan niyo Yes. po 'yan mga kainti. Ayan, so gagawin na lang po natin ng poster at announcement, okay? So thank you at magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all. Thank you po. Paalam. Bye-bye po. Salamat.